Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Ah, sa hapong ito po ay tatalakayin po natin muli. Ipagpapatuloy po natin ang Matthew chapter 7. At babalikan po natin ang ating nakaraan na dalawang talata, ang verses 13, 14. Ngunit itutuloy po natin Matthew 7 verses 13 to 27. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa po nito. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter it. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. A good tree, beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they? So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. So every good tree bears good fruit, but the bad fruit bears bad fruit. Inulit po natin para po maging malinaw po ang nais pong tukuyin dito. A good tree cannot produce bad fruit. How can a bad tree produce good fruit? Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Every tree, so then you will know them by their fruits. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons, and in your name perform miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house in the rock. And the rain fell, and the flood came, and the winds blew, and it slammed against the house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, and the floods came, and the winds blew, and it slammed against that house, and it fell, and great was its fall. Tayo pong lahat ay dumulog sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat pong muli, O Diyos, sa panibagong araw na pinagkaloob mo, O Diyos, upang kami ay makadulog sa iyo. Handog ang aming mga buhay bilang pagsamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat po sa patuloy na pribilehyo na magabayan po kami ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin, Panginoon, na sa mga sandaling ito maghari po kayo sa bawat kinaroroonan ng inyong mga anak. Ihanda po ninyo ang bawat puso. Magkaroon po kami ng pusong mapagpakumbaba na mula po sa inyong banal na katuruan, Panginoon, ay makita po namin ang aming mga sarili. Magkaroon po kami ng kaunawaan sa mensaheng nais mong iparating sa aming mga buhay. Inihingi po namin, Panginoon, ang pagdaloy ng kasaganaan ng iyong biyaya at kahabagan sa bawat isa sa amin. Maging kadahilanan ng lahat ng ito, na matuto po kami na patuloy na magpasakop sa iyo. Unawain, alamin ang iyong kalooban. Bigyan kami ng kakayahan na makasunod po, magpasakop ng lubusan sa iyong kalooban sa lahat ng sandali. Salamat po. Turuan po ninyo kami na habang kami po ay nakikinig, matutunan po namin
na nakikinig na sumasamba upang ang pangalan mo, O Diyos, hindi lamang pumalwalhati sa aming mga labi, kundi maging sa aming mga puso. At hiningi po namin ang kaganapan ng iyong pinakamabuting layunin at palatuntunan sa aming mga buhay sa mga sandaling ito at sa mga darating na araw. Salamat po, Ama, sa inyo lamang ang lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Sa ating pong binasa ng mga talata ay malinaw po na ang kadahilanan kung bakit ang ating pong aralin ngayon ay pinamagatan po nating identifying the false prophets and false teachers sapagkat ito po ay may kaugnayan doon po sa ating tinalakay sa nakaraang linggo. Kasi po sa nakaraang linggo ay tinalakay po natin yung aralin patungkol po sa makipot na pintuan, makitid na landas at ang maluwag na pinto, malapad na daan bilang illustration ng Panginoon patungkol sa landas ng buhay na patungo sa walang hanggang kalwalatian ng Diyos, sa walang hanggang buhay sa kanyang kaharian at ang landas na patungo sa walang hanggang kapahamakan sa dagat-dagatang apoy. Ngunit 2 linggo po nakakaraan ay tinalakay po natin, binigyan po natin ng konting pagtalakay po ang 1 John chapter 4 verses 1 to 6 na patungkol po sa espiritu ng katotohanan at ganun din kung papaano pong suriin ang espiritu ng Antikristo. At kaya po ngayon ay tila bagay ipagpapatuloy po natin yung related topic na ito sa pamamagitan po ng Matthew chapter 7. Kanina po yung 13 at 14 na may kaugnayan din sa verses 15 to 27 na atin pong titingnan. Dahil dito po ay mauunawaan po natin na ang kondisyon kung sino at ano ang tao na makakapasok sa kaharian ng Diyos at kung sino naman ang tatanggihan ng Diyos. Ito po yung ating background at the same time introduction. Kaya tutungo po tayo sa point number 2, the warning against false prophets. Na nandun po kanina sa verse 15. Marahil po magandang ulitin natin ang verse 15 kasi po ang linaw nito at talaga pong napaka straightforward na warning ng Panginoon. Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Medyo po, kumbaga ay parang brutal ang mga pananalita ng Panginoong Jesus dito, na matapos po niyang i-present yung tamang landas patungo sa kaharian ng Diyos, ay nagbigay naman siya ng warning patungkol po sa mga bulaang propeta na nagkakalat po ng maling katuruan at pilit na hinahadlangan ang pangangaral ng Panginoon nung siya'y nangangaral pa din sa lupa. Kaya dito po kasama na po rito yung mga false teachers at mga false followers ng katotohanan, mga bulaan na mga mangangaral at ganun din mga peke na mga tagasunod noong mga panahon na yon. At kung iahambing po natin sa ating kapanahunan ngayon, ay yun ding sitwasyon na yun, makikita po natin yung sitwasyon ng panahon ng pangangaral ng Panginoon dito sa lupa. Sa ngayon po ay higit na marami ang bulaang propeta, bulaang mangangaral, at mga false churches na kinabibilangan ng mga tao na nagsasabing sila'y Kristiyano. Ito po mga ito, hindi lamang po nagkakalat ng mga maling katuruan, kundi ganun din ay inaangkin din, sinasabi rin nila na sila ay mga Kristiyano, ngunit they are professing false Christianity.
At ito po ay makikita po natin sa way of life nila, yung kaparaanan ng kanilang pamumuhay. At ang malungkot ay padami po sila ng padami. Sa ating kapanahunan ngayon ay dumarami po ang mga ganito na klase ng mga tao sapagkat sa totoo lang, ito na po na yung sinasabi ng Bible na sa mga huling panahon. Kaya tayo po ay nasa huling panahon na talaga. Dito we can see that the Lord describes these false teachers as ravenous wolves in sheep's clothing. Kaya ako, in English po ito, talaga mabagsik yung salitang ito eh. Yung ravenous wolves ay parang hayok na mga asong gubat. Doon sa ibang description po ay ferocious o mabangis. Ito po yung kanilang description ayon sa Panginoon. Tila baga sila ay mabuting tao. They appear to be seemingly kind and gentle. Tila baga mabubuti, mabait na mga tao, gentle sila, panlabas. Ngunit sa panloob, ang kanilang intention ay linlangin ng tao sa pamagitan ng kanilang matatamis na mga salita at matatamis na mga pangako upang makapagsamantala sila sa buhay ng mga taong kanilang tinuturuan, yung mga taong nakikinig sa kanila. Kaya po makikita po natin na nililin lang nila ang tao sa pamamagitan ng kanilang mga katuruan na nangangako ng mga mabubuting bagay na tila baga beneficial, mga bagay na nakakaakit sa mga tagapakinig. At yung mga ito ay nakikinig at naniniwala na hindi namamalayan ang kanilang mga tinuturo, karamihan, half-truth and half-false is all false. Kaya po may halong katotohanan, ngunit may halong kasinungalingan, kahit kasinungalingan din ang kanilang naririnig. At yung kanilang tinuturong ito ay kaparaanan upang mahulog ang mga taong ito sa kanilang patibong. At ang mga false prophets at mga false teachers po, karamihan sa kanila ay mga matatalino at may mga matataas na pinag-aralan. Kung ang pamantayan po natin ay ang makamundong katalinuhan, sila ay may karisma, mapang-akit na personality na nakakaakit sa tao. Kung kaya't madali nilang mawin, madali lang maakit ang pagtitiwala ng mga tao. Madali nilang ma-manipulate ang kaparaanan ang kaisipan ng mga tao, ng mga nakikinig sa kanila, lalong-lalo na ang mga tao na giliw na giliw sa mga material na bagay ng sanlibutan ito. Yung mga bagay na inahandog ng sanlibutan. Yun yung kanilang gustong-gusto. Kaya hindi namamalayan ng kanilang mga tagapakinig na ang mga kanilang mga katuruan, kanila pong binabaluktot o binabago ang dalisay na salita ng Diyos upang umangkop sa kanilang mga layunin at tumugon sa mga ninanais ng puso ng mga tao na hindi malalim ang kanilang pangunawa sa katotohanan. Yun po yung malaking problema. Kaya ito po ang mga ngaral na ito po ay karaniwan, inilalagay po nila ang kanilang sarili sa pedestal o sa mataas na kalalagayan sapagkat gustong-gusto nila na sila ay pinaparangalan, pinupuri ng tao. Kaya madali po nating maunawaan kung tayo po ay may pagmamahal sa katotohanan at hindi po pagmamahal sa sanlibutan. Point number 3, understanding the character of false prophets and false teachers. Nandun po kanina sa verses 16 to 18. Ito po, pansinin po natin mabuti. You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from the bushes, nor figs from thistles, are they? So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit.
A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So, ano po ito? Madali silang makilala, ma-identify sa pamamagitan po ng bunga ng kanilang mga buhay. Kumbaga, sa punong kahoy, yung bunga. Ibig sabihin, yung kinalalabasan ng kanilang buhay. Panlabas, maaring ang kanilang pinoproject o pinapakita ay magandang imahe, good personality and good image. Ngunit sa panloob o kung ano ang sa nilalaman ng kanilang mga puso ay salungat sa nakikita o naririnig ng mga tao. At yun po ang hindi nakikita ng tao. Yung totoo patungkol sa kanilang totoong karakter. Ngunit ito ay bagamat ito ay hindi hayag sa panlabas, ito ay mahahayag sa kanilang private life. Kaya po, kung atin pong napapansin, kumbaga po sa mga artista, ang kanilang po pinoproject ay laging maganda, ngunit ang ginagawa po ng mga reporters ay kanilang binubusisi, sinisilip ang mga personal na mga buhay ng mga artista upang mailantad yung katotohanan kung sino sila talaga. Kaya po, kung ihahalintulad natin dito sa mga false prophets and false teachers, para po sila mga actors. Kaya po, sa panlabas, sila ay maganda ang kanilang image. Gayunpaman, yung katotohanan patungkol sa kanilang panloob na pagkatao mahirap malaman, ngunit unconsciously o hindi nila namamalayan, yung kanilang lihim na pagkatao ay nahahayag din na hindi nila namamalayan, lalo na yung kanilang attitude sa kanilang pakikipag-deal sa iba't ibang uri ng tao, sapagkat ang mga ito ay hindi pare-pareho ang kanilang pakikipag-ugnay sa mga tao. Depende sa katatayuan ng mga tao na kanilang kinakausap. At dito natin makikita ang mga ipokrito, ang mapagkunwari, sapagkat hindi pare-pareho ang kanilang trato sa mga tao. Yun po yung problema. Iba ang kanilang tingin o pakikipagkapwa sa mga walang-wala, sa mga pulubi, o di sa mga kahabag-habag. At iba rin ang kanilang tingin at pakikipag-ugnay sa mga kilalang tao at mga may kaya sa mundo. Yun po yung problema. Iba ang kanilang karakter kung sila ay may problema o di kaya kung sila ay sobrang natutuwa, kung sila ay nangangailangan o kung sila ay sagana sa material na bagay. At dito po lumalabas yung totoong attitude nila kung paano silang tumugon sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Nalalaman po, dito ay lumalabas ang katotohanan na hindi po nila namamalayan. Kaya ganun din naman, napakahirap din nilang itago yung kanilang lifestyle na salungat sa Christian values at teachings ng salita ng Diyos. Usually po ganun. Siyempre, hindi po lahat, ngunit makikita po natin na may mga halagang aspeto ng salita ng Diyos na salungat sa kanilang mga buhay. At maging sa kanilang sariling katuruan, ay marami pong pagkakataon na salungat din ang kanilang ipinamumuhay. Kaya noong panahon na ang Panginoong Hesus ay nangangaral dito sa lupa, tinutukoy niya rito yung mga pariseo, na mga tila bagabanal na mga taon, yung mga Saduseo, yung mga iskriba, na alam ang mga banal na kasulatan, yung mga religious leaders na nangunguna at ginagalang ng mga tao. Sila yung tinutukoy ng Panginoon ng mga false prophets at false teachers
na ang tawag niya sa mga ito ay mga mapagpaimbabaw, mga ipokrito. Makikita po natin, sila po yung nakatanggap ng ganito kasakit na salita mula sa Panginoon. Tunghayin po natin, Matthew chapter 6, verse 5. Ito po ang Panginoon Hesus. When you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners, so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full. Ito po yung mga mapagpaimbabaw na gustong ipakita sa maraming tao na sila ay banal, na sila ay mabubuti, at sa pamamagitan po ng kanilang panlabas na kabanalan, ay gusto nilang ma-impress ang tao sa kanila. Ito po yung masakit na mga pananalita niya sa Matthew 23, verses 13 to 15. But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you shut off the kingdom of heaven from people, for you do not enter in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you devour widows' houses, and for a pretense you make long prayers, therefore you will receive greater condemnation. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you travel around on sea and lend to make one proselyte. And when he becomes one, you make him twice as much as a son of hell as yourselves. Pansinin po natin, pabuti kung paano po katindi ang kanilang pananalita na napakasakit po. Tuloy po natin sa verses 23 to 28. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier provision of the law, justice and mercy and faithfulness. But these are the things you should have done without neglecting the others. Pag ito po itiningnan natin, pinipili nila yung gagawin nilang kaparaanan ng kanilang religious obligations. Hindi lahat ay kanilang ginagawa. It's hypocrisy. You blind guides, who strains out the nut and swallow a camel. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence. You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may become clean also. Dito po pinapakita ng Panginoon na yung panlabas nyo parang ang ganda, ngunit ang panloob marumi. Ito po yung gusto nyo pakita. Kaya ito po yung mga false prophet, false teachers, na maging sa ating kapanahunan ay nasa kanila yung ganitong description. At nauna na po rito maging si John the Baptist ay nagbigay din po ng matalim na rebuke sa mga Pariseo at Saduceo in Matthew chapter 3 verses 7 to 10. Ito po, sabi niya, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come. Therefore bear fruit in keeping with repentance, and do not suppose that you can say to yourselves, we have Abraham for our father. For I say to you that from these stones God is able to raise up children to Abraham. The axe is already laid at the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Ang masasakit na salita mula pa kay John the Baptist na naging kadahilanan upang siya ay pugutan ng ulo. Ganito po katindi ang mga bulaang mga ngaral sa panahon ng Panginoong Hesus. At maging sa ating kapanahunan ay marami po ang ganito, ngunit napakahirap na kapag may nagbitaw ng masasakit na salita gaya ni John the Baptist o gaya ng Panginoon po ay mapagbibintangan po na masamang tao. Yun po yung malaking problema sa ating kapanahunan ngayon.
Kaya po ang hinahangaan ay yung mga may matatamis na dila at matatamis na pangako, ngunit pawang kasinungalingan na nanlilin lang ng tao na hindi namamalayan ng tao na nagmamahal sa mga bagay ng sanlibutan. And this is the problem of the entire world today. Sapagkat ang tao po ay ang pagkaunawa, ang buhay ay patungkol sa pagpapasasa sa lahat ng bagay na inihahandog ng material na sanlibutan. At ang mga bagay na panlangit ay isinasa isang tabi lamang. Yun po yung problema. Kaya maaring sa ating kapanahunan ngayon, maaring wala yung mga Pariseo, mga Saduceo, mga Iskriba. Wala yung mga religious leaders noong panahon ng Panginoong Isus. Yung kanyang mga na-encounter noon, nung siya nangangaral pa. Ngunit, makikita po natin pa rin yung mga descriptions at characteristics na mga nabilanggit doon sa mga bulaang propeta at bulaang mga ngaral na nasa ating kalagitnaan sa ating kapanahunan ngayon. At higit na marami pa sila sapagkat gaya po ng sinabi natin kanina, na uulitin natin, tayo po ay nasa huling panahon na dati po ay propesiya lamang ng Bible, ngunit ngayon po ay sa ating harapan nangyayari na sa kasalukuyan. Kaya po dito, sa ating po tinatalakay, kinunek ng Panginoong Hesus yung warning ng kanyang katuruan patungkol sa makitid na landas na humahantong sa buhay na walang hanggan at ang malapad na daan na patungo sa walang hanggang pagkawasak o walang hanggang kapahamakan. Dahil itong mga bulaang mga ngaral ngayon ay sila yung nagpapakalat ng mga maling katuruan na nagiging dahilan upang ang tao ay maligaw sa kanilang focus sa Panginoon at ang maibaling ang kanilang paningin sa mga bagay na inahandog ng sanlibutan. Maibaling ang kanilang paningin sa mga bagay na kinalulugdan ng kanilang laman at ng kanilang mga desires. Kaya yung mga bulaang propeta at bulaang mga ngaral ngayon at ang mga false churches sa ating kapanahunan, ganito po ang kanilang ginagawa. Mapanlinlang na mga katuroan na tila magaganda, napakasarap pakinggan, na parang totoo at marami ang naniniwala. Ngunit nililinlang ang mga tao sapagkat ang tao na kanilang nalilinlang ay yung mga tao na pansariling kapakanan ang kanilang iniisip. Kung kaya't yung mga bulaang mga ngaral, pansariling kapakanan din nila ang kanilang iniisip. So, madaling maakit ang mga ganitong tao. Kaya po sila yung mga higit na kilala, sila yung higit na popular sa ating kapanahunan ngayon. Yung pong kanilang bunga ay isang uri ng buhay na ini-enjoy nila. At ang kanilang ini-enjoy na uri ng buhay ay salungat sa kalooban ng Diyos, salungat sa mga katuruan o mga principles ng Bible teachings. Ngunit ang mga ito ay pilit nilang ikinukubli. Gayunpaman, ang Diyos po ay laging may kaparaanan upang ilantad ang katotohanan upang makita ng tao. Gayunpaman, ang mga makakakita ay yung mga tunay na naghahanap ng katotohanan. At ang mga nabubulag ay yung mga naaakit sa mga pansamantalang kasiyahan ng kanilang laman at sa mga bagay na inahandog na sanlibutan. Yun po ang problema ng Kristyanismo sa ating kapanahunan ngayon. Now, tingnan po natin mula sa verses 19 to 23 sa point number 4, the Lord's basis for judgment. Makikita po natin yun, verses 19 to 23. Basahin po natin muli para po hindi mawala sa ating kaisipan. Every tree that does not bear good fruit is cut down
and thrown into the fire. Then you will know them by their fruits. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, ang Panginoon po nagsasalita rito, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ito po yung masakit na pananalita ng Panginoon. At mula sa pananalita ng Panginoong ito, na sinasabi niya na ang bawat puno na hindi namumunga ng maganda, ng mabuti, ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Ito po ay nagpapatibay sa katotohanan na ang mga bulaang propeta at bulaang mangaral, kasama na rito ang mga tagasunod nila, naniniwala sa kanila, sila ay inihahambing sa isang masamang punong kahoy na puputulin at itatapon sa apoy. Tahasan na sinabi na ito ng Panginoon. Tunghayin po natin Matthew 15, verses 13 and 14. But he answered and said, every plant which my Father did not plant shall be uprooted. Let them alone. They are blind guides. Itong turing niya doon sa mga false prophets. They are blind guides of the blind. And if a blind man guides a blind man, both will fall into a pit. Ang tawag ng Panginoon doon sa mga bulaang mangaral ay mga bulag na mga taga-akay. At inaakay nila ang kapwa nila bulag, kung kaya't sila'y parehong mahuhulog sa kapahamakan. Ito po yung diretsa na sinabi ng Panginoon. Kung kaya't, sa judgment ng Panginoon, sa kanyang paghatol, ito po ang kanyang paghatol. Only those who are obedient to the will and command of the Father will enter the kingdom of heaven. Diretsahan po sinabi ng Panginoon. Every professing Christian claims to believe in the Lord Jesus Christ. Ano po? Bawat isa na nagsasabi sila Kristiyano, but belief or faith is proven by obedience to His command. Madaling magsalita, madaling sasabihin nananampalataya, madaling sabihin naniniwala, madaling sabihin sumusunod. Ngunit, ang pagsunod ay may kasamang action sa katotohanan na walang pasubali no matter what happens, susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya may sinabi, sa mga ganitong pananalita, may sinabi ang Panginoon sa Luke chapter 6, verse 46. At ito sabi niya, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? So ito po sumbat ng Panginoon. Doon sa mga magaling magsalita ng Lord, Lord. At kung tutuusin po ay halos lahat ng mga Pilipino ay naniniwala na madaling magsabi ng Lord, madaling magsabi ng thank you Lord, madaling magsabi ng praise the Lord, madaling magsabi ng bless me Lord, madaling magsabi ng we worship you Lord, at madaling sumama sa mga Christian activities. Ngunit ang bottom line, ikaw ba ay sumusunod, nagpapasakop sa kanyang kalooban, kahit ano pa ang mangyari, walang pasubali na susunod. So what are we saying here? Outward activities of false prophets, false teachers, and false Christians are not necessarily evidence of being genuine believers and followers of the Lord Jesus Christ, regardless of their claim. Ano po yung claim nila? Ito mga false prophets, false teachers. Ano po yung claim ng mga false Christians? Yung sabi nila, yung binasa natin kanina sa verse 22 to 23.
yung claim nila na sila'y gumagawa ng mga himala, nagpapagaling ng mga may sakit, kung ano-ano pa mga miracles. They claim to have performed miracles at mga good works. Ngunit hindi pala yun ang basihan. At ito po yung makikita natin, madalas po ay sa mga television, sa mga broadcast po sa television, ay may mga nagpapagaling sa mga may sakit, pinapakita sa mga tao. Yung mga sa loob ng church ay yung mga may sakit gumagaling, ginagawa nila. Bakit kung talagang sila nagpapagaling, ba't di sila magpunta sa mga ospital? Wala na sanang laman ang mga ospital sa ating kapanahunan ngayon. At hindi yung display ang kanilang ginagawa. So makikita natin, madali po malaman. Isasabihin nila, yung kanilang ginagawa ay magiging kadahilanan ng pagpapalang material ng mga tao. Wala na sana naghihirap. Kaya po, makikita natin, madali mabilog ang tao na walang malalim na kaunawang salita ng Diyos at walang pagnanais na makasunod sa Panginoon kahit ano pa ang mangyari, kahit ano pa ang kahinatnan ng kanyang buhay din sa lupa, sapagkat ang mahalaga ay ang walang hanggan. Kaya po, muli yung binanggit ng Panginoon talagang matindi po yung kanyang mga pananalita na yung mga totoong nakikinig yung salita ng Diyos. Yung panahon ng kanyang pangangaral din sa lupa at nakarinig ng kanyang mga katuroan sa ating kapanahonan din ngayon. Kung totoo sila, sila yung makakapasok sa kaharian. Tingnan po natin, ito po yung Luke 13 verses 23 to 28. And someone said to him, Lord, are there just a few who are being saved? And he said to them, strive to enter through the narrow door. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, Lord, open up to us. Then he will answer and say to you, I do not know where you are from. Then you will begin to say, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. And he will say, I tell you, I do not know where you are from. Depart from me, all you evildoers. In that place there will be weeping and gnashing of teeth, when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but yourselves being thrown out. Pansinin po natin, nung panahon na nangangaral ang Panginoon, marami ang nakikinig sa Kanya. Ngunit higit na marami sa mga nakikinig sa Kanya ang hindi tunay na nanampalataya at hindi sumunod sa Kanyang mga katuruan. Sa ating kapanahonan ngayon, marami rin ang nagbasa ng salita ng Diyos. Marami rin ang nakinig at nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit walang pagnanais na makasunod, magpasakop sa kalooban at mga kautusan ng Panginoon. So, ano po ibig sabihin? Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Again, the bottom line, obedience is what the Lord is looking for. Kaya po, naglagay ng condition ang Panginoon sa pagpasok sa kanyang kaharian. Ang pagpasok sa masikip na pinto at makitid na landas patungo sa buhay na walang hanggan, na binanggit doon sa verses 13 at 14 na una natin binasa sa nakaraang linggo at inulit natin ngayon. Bakit po makitid? Bakit masikip na daan? Masikip na pinto, makitid na daan? Kasi ito ay nangangailangan, ang tao ay handang dumaan sa sakripisyo, handang dumanas ng pagdurusa dahil sa kanyang pagtanggi at hindi pakikisama sa kaparaanan at kalakaran ng sanlibutan, at hindi
nakikisali sa pagpapasasa sa mga bagay na inahandog ng sanlibutang ito. Dahil ang enjoyment sa mga bagay na inahandog ng sanlibutang ito ay pagpapatunay na ang tao ay makalaman, na ang tao ay sa material lamang nakatingin at wala siyang pananaw sa walang hanggan. The Lord demands self-denial and cross-bearing for those who truly want to follow Him. Ang gusto ng Panginoon, ang kanyang iniaatas, pagtanggi sa sarili o pagkaita ng sarili, pagpasan ng krus. Handang magdusa kung kinakailangan. At ito ay sa lahat ng nais makasunod sa Kanya. Luke chapter 9, verses 23 to 25. And He was saying to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. For what is a man profit if he gains the whole world and loses or forfeits himself? Malinaw na malinaw ang Panginoon sa kanya sinasabi na pinagsasawalang bahala, maging ng mga taong nakakaalam ng kanyang salita, maging ng mga tao na nagsasabing sila'y Kristiyano, maging ng mga church-goers. Sapagkat ang iniisip po na marami nagsisimba ay kung ano yung pagpapala na material o pagpapalang pansamantala na kanilang matatamasa at hindi po ang walang hanggan at hindi ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yun po yung malaking problema. Let's go to point number 5. The two kinds of foundation in life. Nandun po kanina sa verses 24 to 27. At ulitin po natin basahin. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the flood came, and the winds blew and slammed against the house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Everyone who hears this word of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell and the flood came, and the winds blew and slammed against the house, and it fell, and great was its fall. Dito po, present ng Panginoon ang isa pang related illustration. Panibagong ngunit may kinalaman po sa ating tinatalagay na napakahalaga. At ito ay patungkol sa buhay na nais sundin ng tao at ipamuhay ng tao. Ang isang tao na nagnanais, isipin po natin, dalawang bagay. May taong nagnanais pumasok, ngunit lahat po marahil nagnanais pumasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang isang tao po ay papasok alin sa dalawa. Ulitin po natin, lahat ng tao gusto makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi nangangahulugan na lahat ay papasok. Dalawa yung pagpipilian ng tao, dalawa yung kanyang patutunguhan. Alin sa dalawa ang kanyang pipiliin. Maaaring siya ay papasok sa buhay na walang hanggan o sa kapahamakan. O nang ibig po sabihin, ang isang tao na lubos na ipagkakatiwala ang kanyang buhay sa Panginoong Yesus ay kahalintulad ng isang taong nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay matibay na bato. Ito po ang tao na totoong nais sumunod sa kanya. At yung nais sumunod, ngunit ang nais niya ay madali at komportable na buhay, ang kanyang pipiliin, siya ay magtatayo ng bahay
sa buhangin. Ang pundasyon ay buhangin. Ito'y kahalintulad ng katuroang mababaw at paimbabaw at mapanlinlang, ngunit nangangako ng komportableng buhay. At ito yung mga katuroan ng mga bulaang mga ngaral. Kaya't ito yung kanilang, kaya't hinihalintulad sila sa bahay na itinayo sa buhanginan. At alinman sa dalawang ito, ang papasukan ng ang pagtatayuan ng tao ay dito makikita ang magiging resulta ng kanilang buhay. Kaya alinman sa paglalarawan ng dalawang pundasyon ng buhay na ito, ang pipiliin ng tao, dito rin malalaman kung ano ang kanyang hahantungan sa walang hanggan. Yung rock foundation o yung bato na pundasyon ay nagre-represent sa Panginoong Hesus mismo at yung katotohanan na kanyang itinuturo. Lalong-lalo na ang katotohanan na pagkakaroon ng pangloob na pagbabago na mangyayari kung ang buhay ay lubos-lubusan na isinuko sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kalooban. Ito po. Kasi bilang matibay na bato, na pundasyon na bato, at yung rock foundation na ito ay ang Panginoong Hesus mismo. Bilang ito ay rock foundation. At ang sino man na lubos na nagtiwala sa Kanya ay hindi matitinag ng kahit na anong mga hindi mabuting mga pangyayari at kalamidad sa buhay. Maging sa gitna ng kahit na anong pagdurusa na maaari niyang daanan. He will remain victorious in life dahil ang Panginoon ang magbibigay sa kanya ng kakayahan na maging matagumpay hanggang hindi lamang sa huling sandali ng buhay sa lupa, kundi hanggang sa walang hanggan. Sa kabilang dako, the sand represents the teachings of the Pharisees and religious leaders. Ano po yung kanilang katuruan? Outward righteousness. Paimbabaw, panlabas na nakabutihan. False religiosity. Worldly principles na hindi kayang manindigan sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa. Dahil pagdating ng mga unos at kalamidad sa buhay, yung bahay na itinayo na ang pundasyon ay buhangin, ay tiyak na babagsak at mawawasak. Kaya ganun din ang mga tao na nagtitiwala sa katuroan ng mga bulaang mga ngaral at bulaang mga propeta. At ito ang kanila pinamumuhay. Sila ay hahantong sa walang hanggang kaparusahan o walang hanggang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Let's come to a conclusion. Ang bawat isa sa atin, tayo na po. Let's refer this to ourselves. Ang bawat isa sa atin na totoong naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Hesus, ang walang hanggang Diyos anak na nanaog sa lupa at namatay sa krus upang ihandog ang kanyang dugo at buhay bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Kung tayo ay totoong naniniwala, ang gagawin natin ay totoong isusuko natin ng lubos-lubusan ang ating buhay sa Kanya dahil siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay at hindi na kailanman mamamatay upang lahat ng mga nagtiwala sa Kanya ay makakasama niya sa Kanyang walang hanggang kaharian. At kung tayo ay totoo na nagtiwala sa Kanya, hindi tayo matatakot, hindi tayo matitinag sa kahit na ano pa na mga pagdurusa at mga sakripisyo dito sa lupa na maaari nating madaanan o maaari nating maranasan. Dahil ito yung sinasabi niya, ito yung description na makipot na pinto at makitid na daan na patungo sa buhay na walang hanggan. At dahil sa ang mundo na ating ginagalawan ngayon ay pansamantalang nasa kamay ng dyablo,
hindi na tayo makikiayon pa sa kalakaran at kaparaanan ng makasalanang sanlibutan, kundi sa halip ay magbabago na tayo ng puso at kaisipan upang magawa nating makasunod at magpasakop sa kalooban ng Diyos. At titiyakin natin sa ating mga sarili, we will see to it, talagang bibigyan natin ng katiyakan sa ating mga sarili na tayo ay totoong patay na sa ating sarili at handang pasanin ang ating krus araw-araw habang hinihintay ng buong pananabik ang nalalapit ng pagdating ng Panginoong Hesus upang tayo ay kanyang kaunin at makasama niya sa buhay na walang hanggan. Ito yung ating pinananabikan. Kung totoong tayo ay sa kanya, wala tayong kinatakutan, kundi sa halip, naroon yung pananabik, faithfully waiting for that great day to come, the greatest in the entire history of the human race, the time that the Lord will take us with Him in eternity, and that's the rapture. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa pagbibigay po ninyo ng kaunawaan sa katotohanan na kami ay mga nasa huling panahon na ngayon, O Diyos, na ang iyong mga salita, mahigit 2,000 taon na nakakaraan, ay malapit na pong magkaroon ng lubos na katuparan sa aming panahon ngayon. Aming Diyos, salamat po. Kami, O Diyos, na tunay na nananampalataya sa iyo, ay dumudulog sa inyong altar, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong biyaya at kahabagan, kami po ay magkaroon ng kakayahan na manatiling matatag sa pananampalataya at handang suungin ang kahit na ano pong pagdurusa at sakripisyo, alang-alang sa aming pagsunod sa iyong kalooban. Panginoon, bigyan po ninyo ng kakayahan ng bawat isa sa amin, na habang naghihintay po ng iyong malapit ng pagdating, manatili po kami matatag. Gayon din po, Panginoon, dinudulog namin sa inyo ang sino man nakikinig ngayon na walang katiyakan sa kanyang sarili. Panginoon, na dumaloy ang iyong biyaya at kahabagan sa kanilang mga buhay. Buksan ang kanilang mga puso, bigyan sila ng pusong mapagpakumbaba, matutong magpasakop sa iyo ng lubusan. Panginoon, na maunawaan po namin na kami ay umaasa lamang, nakasandal lamang sa iyong kahabagan at biyaya, sapagkat wala kaming kakayahan sa aming sarili upang kami po ay makaganap sa lahat po ng naisin mo. Nang lahat ay sa pamamagitan lamang ng iyong kahabagan sa amin. Salamat po, aming Diyos. Imulat po ninyo ang mga mata na nasa kadiliman. Alisin po ninyo ang mga takot at agam-agam sa mga puso po na mga may alanganin pang kaisipan sa panahon na ito, Diyos. Sa mga nag-aalinlangan pa, sapagkat tanging sa iyo naroon ang katiyakan ng lahat ng mabuting bagay. Panginoon, alisin po ninyo ang lahat ng pagmamataas at pagyayabang sa puso at kaisipan ng bawat isa, na matutunan po namin ang lubos na magpakumbaba sa iyong harapan. Aasa lamang po kami sa bawat araw sa iyong kahabagan at biyaya. Salamat po. Salamat po, Diyos. Turuan niyo kami na magawang makasunod sa bawat kalooban mo, anuman po ang kapalit nito sa aming buhay na pansamantala. Sapagkat wala nang hihigit sa buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon.
At muli aming Diyos, sa amin pong panimula ng isang panibagong araw, amin pong inilalagak sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ng bawat isang anak mo na nakikinig ngayon at makikinig pa sa mga darating na oras. Hiningi po namin, O Diyos, ang inyong mapagpalang kamay, nagagabay at mag-iingat sa kanilang mga buhay. Sasamahan sila sa bawat takbang salakbay ng buhay, Panginoon. Ilayo sila sa lahat ng panganib, kapahamakan o anumang uri ng karamdaman. Ilayo sila sa lahat po ng gawain ng kadiliman, Panginoon, upang sila'y patuloy na tumahak sa landas na inilaan mo para sa bawat isa sa amin. Nakamtin ng bawat isa ang katagumpayan ng buhay na ninanais mo. Gayon din po, Panginoon, hiningi rin po namin, O Diyos, ang katugunan mo sa bawat pagnanais ng kanilang mga puso na naayon sa inyong kalooban. Pagpalain po ninyo ang gawain ng bawat kamay, ang gawain na kanilang kinaharapan ngayon upang sila ay maging daluyan din ng iyong pagpapala. Panginoon, sa bawat tahanan, ang iyong pangalan ay maitaas, maluwalhati at madakila. Bigkisin po ninyo, Panginoon, ang bawat sambahayan ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Salamat po, Ama, sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nagahari sa piling mo, sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, isang Diyos magpakasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless you all.